By His blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with Himself, I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang mailikha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na dakila at banal, tunay Panginoon, na Ika'y ay makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa amin upang Ika'y aming sambahin, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin at sa kalakasan taglay namin, Panginoon, na naipaglilingkod namin sa inyo. O Diyos, sa umagang ito, ang nais namin ay maitaas ang ngalan mo, Panginoon. Madakila ka at masamba ka namin ng nararapat sa isang hari, Panginoon. Aming idinudulog sa inyo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng mga balakid, Panginoon, upang maituon lamang namin sa inyo ang aming mga sarili sa pagsamba sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Samahan mo kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito, Panginoon, tanging sa inyo lamang, sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po umawit sa ating Panginoon. Our Savior was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, He was despised, and we held Him in low esteem. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We are all like sheep, have gone astray. Each of one has turned our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Tunay na ang Panginoon ang nabigay sa atin ng pag-asa. He is our living hope. And up to now, sabi rin sa Psalm 18, verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, and my stronghold. Patuloy nating i-asa sa Panginoon ang ating pag-asa, pagkatunay nga ng ating Panginoon ang ating buhay na pag-asa. Tayo po ay magpuri at umawit sa ating Panginoon, sambahin natin ang kanyang dakilang pangalan. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of
Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground this morning. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. There is no guilt in life and no fear in death. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, No power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, that so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Let's continue to entrust our hope sa ating nag-iisang Diyos na buhay at Diyos na dakila. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to him belong, who holds our days within his hand. What comes apart from his command, and what
Christ our hope and life in them. What truth can calm the troubled soul? God is good. God is good. God is good. There is His grace and goodness known in our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Let's sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. Unto the grave, what shall we sing? Christ who lives, Christ who lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Let's cry out hallelujah. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Once more, let's sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ your hope. Now and ever we confess. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Maraming salamat po, Panginoon, for the gift of salvation na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po for redeeming us, for saving us, at sa pagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, na balang araw ay kasama at makakapiling ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, for everything that you have done for us, at hayaan niyo pong ibalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ialay ang aming pinakamataas na papuri, Panginoon, at mga handog namin, Panginoon, sa inyo. Ang lahat pong ito ay inaalay namin dahil kayo po ang aming Diyos ng buhay at Diyos sa dakila. At tunay nga na wala nang makakahigit, makakapantay, Panginoon, sa inyo at sa inyong kapangyarihan. Muli ang lahat pong ito, inaalay namin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay makaupo na. Tinatawagan po ang mga kids natin para pumunta dito sa harapan at atin po silang ipanalangin.
Sige po, atin po silang ipanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit sa inyo, O Diyos, upang pasalamatan ka sa mga buhay ng mga batang ito. Na sa musmus nilang edad, Panginoon, ay nakatatanggap at nakaririnig na sila ng mga salita mo, Panginoon, na siyang magiging gabay nila hanggang sa paglaki. O Diyos, hinihiling po namin ang patnubay at gabay mo sa kanila, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At sa kanilang mga magulang, ang pagpapala mo ang siyang haming hiling, O Diyos, at bigyan mo sila ng sapat na kalakasan at kapangunawaan, Panginoon, upang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak ay mapalaki nila ito ng tama at naayon sa inyong kalooban, Panginoon, at nang may banal na pagkatakot sa inyo. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang kanilang mga guro. Bigyan mo sila ng kagalakan sa puso, Panginoon, para sa paglilingkod sa inyo na nagre-resulta, O Diyos, para sa mga batang ito na makatanggap ng tunay at tapat na mga salita mo, Panginoon. Panginoon, salamat po dahil sa pagkakataong ito, Panginoon, ay nailalapit namin sa inyo ang mga concerns po namin, maging sa mga batang ito at sa lahat po ng mga magulang nila. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, at alam po namin at umaasa kami sa inyong kapangyarihan, O Diyos. So maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman po tayo sa mga prayer concerns po natin. Ipanalangin po natin ang spiritual growth ng bawat isa. Siyempre, wisdom and guidance and strength for all the leaders and pastors at ang mga ministry leaders po natin. Manalangin din po tayo ng courage and compassion to share the gospel. At para sa ating bansa naman po, hilingin po natin ang God's healing and divine justice para sa bansa po natin. Commitment to truth ng mga elect officials at pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Sige po, maglaan po tayo ng ilang minuto para sa sama-samang pananalangin. O Diyos na nakakaalam ng mas ikabubuti namin, ang nakakaalam ng lahat, Panginoon, idinudulog namin sa inyo ang mga prayer concerns po namin. Kayo po ang siyang mas karapat dapat, Panginoon, na pagkatiwalaan ng mga ito, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Mas alam niyo po ang mabuti para sa amin dahil kayo ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Alam po namin, Panginoon, na ipagkakalob niyo po sa amin ang aming bawat hiling, ang aming bawat concerns, Panginoon. Kaya naman marapat lamang, Panginoon, na ipagkatiwala namin ito sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng pagkakataong idulog namin ito sa inyo.
Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Your words so wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring in the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us through our lives we recline. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Come write your holy truth upon our longing hearts, and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life, through all your words of life, your words of life. Ating pumbuksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Daniel, Kabanata 3.
verse 1 hanggang 30. Daniel chapter 3 verse 1 hanggang 30. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong gintong 70 talampakan ng taas at 9 naman ang lapad. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, ingat yaman, hukom at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa alinmang bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Nang tumunog nga ang mga instrumento, lahat ng nakarinig nito ay nagpatira pa at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Sinamantala ito ng ilang Kaldeyo upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na magpatira pa at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang di sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Sadrach, Meshach at Abednego, ang inilagay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila nagpatira pa at sumamba sa ipinagawa ninyong rebulto." Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito. At ipinatawag niya sina Sadrach, Meshach at Abednego. "Sadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebultong ipinagawa ko?" Tanong ng hari. "Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo." Sinabi ni Sadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugon na iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo." Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa apoy. Ginapos nga sila nang di inalis ang pantalon, baro, gora o alinman sa kanilang kasuotan at inihagis sa pugon. Dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon, namatay ang may dala kina Sadrach, Meshach at Abednego. Samantala, iyang tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalagablab na apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos." Si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng horno. Sinabi niya, "Halika kayo rito, Sadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumapit ang 3. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tinignan silang mabuti ngunit wala man lamang makita ang bakas na likha ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog kahit bahagya ang kanilang buhok, hindi na ano ang kanilang kasuotan, ni hindi sila nag-amoy usok. Dahil dito sinabi ng hari,
Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya inilalagda ko ang isang utos. Sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Sadrak, Mesach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan pagkat walang Diyos-Diyosan na makapagliligtas sa tao. Tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang tatlong ito'y itinaas niya sa tungkulin. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang banal na pangalan. Aming Diyos, maraming salamat po at pinagkalooban niyo kami ng kakayahan upang kami sama-samang lumulog at kayo ay sambahin sa umagang ito. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon din ito na mapag-aralan namin ang inyong salita. Alam namin, aming Panginoon, na kayo'y nangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Kaya maraming salamat po at meron kaming pagkakataon na ganito na sama-sama kaming nakapag-aaral ng inyong salita. Panalangin namin na ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin at ipaunawa niyo po ang nais niyong ipabatid sa pamamagitan ng inyong salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. At nawa, O Lord, lubos namin itong maintindihan at tumimo nawa ito sa aming mga puso't isipan at ito po ay maging gabay sa aming pamumuhay upang sa pamamagitan nito ay patuloy naming masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay at kayo mabigyan ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Ito pa ang panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buti po nandito tayong lahat at wala tayo sa Luneta. Dahil ang kailangan natin ay hindi people power, kundi God's power upang maiayos ang ating bansa. Ang talagang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos ang umiral sa ating kapaligiran. Kaya nararapat lamang na ipanalangin natin palagi ang ating bansa. At higit sa lahat, tayo po ay maging aktibo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Maging aktibo sa pagbabahagi ng magandang balita. Dahil ang kaligtasan talaga ay nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Wala pong makakapagligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. At yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ang pagliligtas ng Diyos. Tayo nagpapatuloy
sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Daniel. Noong nakaraang linggo, ating pinag-aralan ang mga talata mula sa unang kabanata. Sa mga talatang ito, ating nabatid na dahil sa katapatan ina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah, sa Panginoon, sila ay kanyang iningatan, pinagpala at pinarangalan. Nasubukan ang paninindigan ng 4 na lalaki sa pagsunod sa kalooban ng Diyos nang sila ay pinapakain ng mga pagkaing pinagbabawal, kainin ayon sa kautusan ni Moses. Napagtagumpayan nila ang pagsubok na ito dahil sa pagkilos ng Diyos. Ganon din, nabatid natin na mabilis ang naging tugon ni Daniel sa pagsubok na iniharap sa kanya. Agad niyang nabatid, nalabag sa utos ng Diyos ang pinapagawa sa kanila. At agad siyang nakapagdesisyon na hindi niya susundin. Hindi niya susundin ang pinapagawa sa kanila dahil ito ay labag sa utos ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na lubos ang kaalaman ni Daniel sa kautusan at siya ay handang sumunod dito. Hindi lamang kailangan ng tao na maalam siya sa salita ng Diyos. Mas higit na nararapat na alam niyang sundin ito, na magpasakop siya sa salita ng Diyos. Tayo mga sumasampalataya kay Jesucristo ay makakaasa rin ng pagkilos ng Diyos kung tayo ay dumaranas ng mga tukso at pagsubok. Ang sabi sa unang Korinto, 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito, ang mga iyon. At nagiging matibay lamang ang ating paninindigan sa ating pananampalataya at mabilis tayong nakapagpapasya kung ang pinapagawa sa atin ay dapat nating sundin o tutulan kung alam nating ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay Kanya nang pinahayag sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya hindi na natin inaasahan na ang Diyos mismo ang kakausap sa atin pag tayo ay naharap sa mga pagsubok at mga tukso. Nariyan ang Kanyang salita. Kailangan alamin natin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang salita upang anumang sitwasyon tayo mailagay ay alam natin kung paano tayo tumugon. Alam natin tumugon base sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo 3:16-17 ay ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain.
Bago natin talakayin ang mga talatang ating pag-aaralan sa umagang ito, daanan muna natin ng pahapyaw ang ikalawang kabanata ng Daniel. Dahil ang series natin na pag-aaralan ay hindi yung buong aklat, kundi kukuha lang tayo ng mga ilang kabanata sa aklat ng Daniel. Ngunit mahalaga na sa sarili nating pag-aaral, sa sarili nating panahon, ay binabasa natin yung mga aklat na ito upang sa pamamagitan nito ay malaman natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos, kung ano ang kanyang panukala. Alam natin na sa ating pananampalataya, ligtas na tayo. Subalit, meron pa rin mga bagay na dapat nating malaman sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon o kung tayo ay Kanya nang tawagin, kung ano man ang mauna doon. Sa ikalawang kabanata, inilahad kung paano ipinamalas ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihan kay Haring Nebukadnezar sa pamamagitan ni Daniel. Ayon sa paglalahad, nagkaroon ng panaginip si Haring Nebukadnezar at siya ay nabagabag sa kanyang napanaginipan. Kaya siya ay humanap ng taong kanyang nakayang umunawa at magpaliwanag ng kanyang panaginip. Alam natin na si Daniel ay kagaya ni Joseph. Sila ay pinagkalooban ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng panaginip. Kaya ang buhay ni Daniel ay halos kagaya ng buhay ni Joseph at ang plano ng Diyos sa buhay nilang dalawa ay halos magkapareho. Ngunit walang astrologo sa Babylonia ang kayang gawin ang pinapagawa ng hari. Kaya naglabas ng utos ang hari na ipapapatay lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. At nung nalaman ito na Daniel, pinulong niya ang kanyang mga kasama na bihag sa Babylonia, si Hananiah, si Mishael at Azariah, na alam natin na pinalitan ng mga pangalan, no? Sa Belteshazzar, Shadrach, Meshach, at Abednego. At sinabi niya ang plano ng haring pagpapatay sa kanila. Kaya sila ay nanalangin at dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Inihayag kay Daniel ang hiwaga ng panaginip ni Haring Nebukadnezar. Kaya si Daniel ay nagpuri sa Panginoon. At humarap si Daniel kay Haring Nebukadnezar at kanyang sinabi na wala naman talagang tao na kayang umunawa at magpaliwanag ng panaginip. Subalit, sabi niya, mayroong Diyos, ang aming Diyos, makapangyarihang Diyos. At ang aming Diyos ay nagpahayag sa akin, pinaliwanag sa akin ang panaginip mo. At sa madaling salita, napaliwanag
ni Daniel kay Haring Nebukadnezar ang kanyang panaginip. At ang kanyang paglahad sa panaginip ay eksaktong-eksakto kung anong napanaginipan ni Nebukadnezar. Kaya lubos na humanga, namangha si Nebukadnezar kay Daniel. Kaya pinarangalan niya si Daniel at si Daniel, pinakiusap niya na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay italaga bilang mga tagapangasiwa ng Babylonia upang si Daniel ay manatili na lamang na tagapagpayo ng hari sa palasyo. Ngayon dito sa ikatlong kabanata na ating pag-aaralan, inilahad dito na si Haring Nebukadnezar ay nagpatayo ng isang napakalaking rebulto na yari sa ginto sa kapatagan ng Dura sa Babylonia. At ito ay may taas na 27 metro na katumbas yan ng 5 talampakan na gusali. 5 talampakan. 5 palapag. 5 palapag na gusali. 9-story building ang equivalent ng 27 meters. At ang lapad niya ay 3 metro. Hindi sinabi kung ano ang yun ng rebulto o kaninong imahe inihawig ang rebulto. Marahil ito ay imahe niya sapagkat doon sa ikalawang kabanata, sinabi sa kanya ni Daniel na siya ang ulong ginto ng rebulto sa kanyang panaginip. At ibang parte ng katawan ng rebulto na yari sa ibang materyales ay ang mga susunod na kaharian na papalit sa kaharian niya. Ganon din naman, marahil, ginawa ng hari na purong ginto ang rebulto upang pabulaanan ang propesiya ni Daniel na magagapi ang kanyang kaharian ayon sa kanyang panaginip. Ayon sa inilahad nang maitayo ang rebulto, pinatawag ng hari ang lahat ng may katungkulan sa Babylonia para sa pagtatalaga o dedication ng rebulto. At nung naroon na sa harap ng rebulto ang mga ipinatawag ng hari, ipinahayag sa kanila ng tagapagbalita o herald na inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na sakop ni Haring Nebukadnezar na lumuhod at sumamba sa rebulto kapag narinig nila ang tunog ng mga instrumentong pangmusika. At ang sinumang hindi sumunod sa utos ay ihagis sa naglalagablab na pugon o furnace. Kaya ayon sa utos, nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumentong pangmusika, agad silang lumuhod at sumamba sa rebulto. Sa panahong iyon, ang mga astrologo na dumulog sa hari at pinaratangan sina Shadrach, Meshach at Abednego ng pagsuway sa kanyang utos na lumuhod at sumamba sa rebulto tuwing
maririnig ang tunog ng mga instrumentong pagmusika. Hindi kasama si Daniel sa pagkakataon ito. Hindi siya kasama sa pinaratangan ng mga taga-Babylonia na lumabag sa utos ng hari. At sa buong kabanata, ikatlong kabanata ng aklat ni Daniel, hindi nabanggit ang pangalan ni Daniel. Hindi sinabi kung nasaan si Daniel sa panahong ito. Marahil, nangyari itong yugtong ito ng kasaysayan sa mismong lugar kung saan itinayo ang rebulto, na malayo sa palasyo, at ayon sa kalawang kabanata, nanatili sa palasyo si Daniel. Kaya marahil wala siya sa panahong iyon nung pinaratangan ang tatlo niyang kasamahan. Nagalit si Haring Nebukadnezar sa sumbong sa kanya. Kaya agad niyang ipinatawag ang tatlong lalaki sa kanyang tinanong. Kanyang binerify kung totoo nga ba ang sumbong sa kanila. Totoo ba ang paratang sa kanila? Ang sabi sa talata 13-15, nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito. Pinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling, marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. At ang sabi ng hari sa kanila, sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Maaring nakalimutan na ng hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay mga kasama ni Daniel. O maaring ayaw lang niyang talagang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos nila. Sa susunod na kabanata, kung babasahin natin ang aklat, mababatid natin na paparusahan ng Diyos si Haring Nebukadnezar dahil sa hindi niya pagkilala sa Kanya. Hanggang lubusang magpapasakop si Nebukadnezar sa Diyos ni na Daniel. Pansinin natin ang tugon ng tatlong lalaki. Nalalaman nila na ang parusa sa kanila ay kamatayan. Subalit buong loob nilang inamin ang paratang sa kanila. Ngunit panatag at mahinahon at magalang ang kanilang naging tugon sa hari. Ang sabi sa talata 16 hanggang 18 ay, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon.
at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, dinugtong nila, kung hindi niya kami iligtas, hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa sa inyo. Lalong nagalit ang hari sa tugon nila. Marahil, hindi yun ang inaasahan niyang isasagot sa kanya, ni na Shadrach, Meshach, at Abednego. Sa halip, ang iniintay niyang gagawin nila ay magdadahilan, yung tatlo, o hihingi ng kapatawaran, o magmamakaawa. Kaya nagulat ang hari sa katapangan ng kanyang kaharap, at marahil siya ay nainsulto. Habang iniisip ko to, ihulog ako sa naglalagablab na apoy. Pag humaharap lang ako sa gas range, pag nagluluto, mainit ng pakiramdam ko. Gaano pa kaya kung ikaw ay ihulog sa naglalagablab na pugon? Ngunit, ang sagot ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. At ang sabi, ang Diyos namin ang magliligtas mula sa inyong kapangyarihan. Kaya sabi sa talata 11, 30 hanggang 23, namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar. Napahiya siya at lalong namula ang kanyang muka sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil nainsulto sa sasagot nila. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi inaalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Ang pugon o furnace na pinagtatpunan kina Shadrach, Meshach at Abednego ay maaring siya ring ginamit sa pagtunaw ng ginto na ginamit sa paghubog sa ribulto na itinayo ni Haring Nebukadnezar sa Dura. Malaki ang ribulto kaya maraming ginto ang ginamit dito, kaya marahil malaki ang ginawang pugon kung saan tinunaw ang ginto. Ganon din naman, ang pugon ay ginagamit sa paggawa ng tisa o bricks. No? Kaya maaring ang pugon na paggawa ng tisa ang ginamit din. No? Sa tindi ng apoy sa pugon, nasunog ang mga kawal na nagtulak sa 3 Hudyo sa pugon. Kaya marahil, dahil sa tindi ng init, ay umupo sa di kalayuan si Haring Nebukadnezar upang matanaw niya ang loob ng pugon.
At marahil iniintay niya na tupukin ng naglalagablab na apoy ang tatlo. Subalit, laking gulat ng hari sa sumunod na nangyari. Kaya siya ay biglang napatayo. Bigla siyang napatayo sa pagkakaupo. At ang sabi sa talata, 24 hanggang 25 ay, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnesar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kung walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Sa labis na pagkamangha sa kanyang nasaksihan, marahil napatakbo ang hari palapit sa pugon. Ayon sa talata 26 hanggang 27, ang sabi ay, lumapit si Haring Nebukadnesar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, sabi ni Haring Nebukadnesar. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nagamoy usok. Sa puntong ito, marahil ay biglang naalaala ng hari ang sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego bago sila itinulak sa pugon. Napagtanto ng hari na mayroong Diyos na kayang magligtas ng tao. Dahil sabi nila, ang Diyos namin ang magliligtas sa amin. Bago sila hinulog sa pugon. Nasaksihan mismo ng hari ang pagliligtas ng Diyos sa 3. Kaya mayroong Diyos na nakapagliligtas. At ito ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya ang sabi sa talata 28 hanggang 30 ay, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Naganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinag-uutos ko, sino man mula sa alinman lahi, bansa o wika, na magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang sabi sa talata 30, at sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin
sa lalawigan ng Babylonia. Napagtagumpayan nina Shadrach, Meshach at Abednego kasama si Daniel o Belteshazzar ang unang pagsubok, walang naparusahan, nasaktan, naghirap o nagdusa sa unang pagsubok na kanilang hinarap. Dito sa mga talatang ating pinag-aralan ngayon, maluba ang pagsubok na hinarap ng tatlong lalaki. Nilabag nila ang utos ng hari at hindi nila ito itinanggi sapagkat ayaw nilang sumaway at magkasala sa kanilang Diyos. Bagamat hindi nila tahasang binanggit ito sa kanilang sagot sa hari. Subalit, ito ay mapagtatanto natin sa kanilang naging tugon. Mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man kami niya ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Ayos na sana ang sagot nila na kami ay ililigtas ng aming Diyos. Subalit, dinugtungan pa nila ng kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami susuway sa Kanya. Napakatinding pananampalataya itong pinamalas ng tatlong lalaking nasa kwento natin. Ito'y nagpapahiwatig sa atin ng lubusang pagsuko ng kanilang buhay. Kahit batid nila na wala silang katiyakan na ililigtas sila ng Diyos. Kaya tinatanong ko, mayroon na ba silang kamalayan tungkol sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan ng panahong iyon? Ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan ay ipinahayag lamang noong panahon na ng bagong tipan. Ang pangakong pagpapala sa katapatan ng mga Israelita sa lumang tipan ay ang pananatili lamang nila sa lupang pangako, pagkakaroon ng mahabang buhay at kasaganaan sa buhay. Pawang mga bagay na pisikal lamang. At ang kaakibat na kaparusahan sa pagsuway naman nila ay pisikal na kamatayan. Dahil sa lumang tipan, wala pang muling pagkabuhay o resurrection sa lumang tipan. Bagamat mayroong mga taong binuhay muli. Yung binuhay ni na Elijah, kung nabasa niyo yun, at ni Elisha, ngunit ang mga ito ay hindi nanatiling buhay. Ganon din, mayroong mga ipahiwating ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan sa mga aklat ni na Isaiah, Ezekiel at maging sa aklat ni Daniel. Ganon din naman, mayroong mga taong hindi nakaranas ng physical na kamatayan. Kung alam nyo, sina Enoch at si Elijah. Subalit, hindi pinaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila.
ito ay isang hiwagang hindi natin alam. Isang malinaw na talata sa Lumang Tipan na nagpapahayag ng paniniwala sa muling pagkabuhay, bagamat ito ay isang pagpapahayag lamang ng pag-asa ni Hana at hindi ito tuwirang pahayag mula sa Diyos, ay mababasa natin sa unang Samuel 2:6 na ang sabi ay, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. O sa NIV, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. Batitin natin na wala pang namatay na nabuhay muli at nanatiling buhay maliban kay Hesukristo. Ang sabi sa unang taga-Korinto 15, talata 22-23 ay, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Kaya si Kristo pa lang, si Jesucristo pa lang ang nabuhay muli. Ang kaalaman tungkol sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan ay hindi naging maliwanag at tiyak sa Lumang Tipan, sapagkat walang mga pahayag ang Diyos tungkol dito bago dumating ang Panginoong Hesus. Kaya nga, ang mga Sadducees ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang mga Sadducees ay mga Hudyo rin, no? Pero hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Bagamat ang mga Pariseo ay naniniwala sa mga ito. Ngunit hindi rin nila lubusang naunawaan ang tungkol dito. Kaya nga tinatanong nila ang Panginoong Hesus nung panahon nung ministry ni Jesus, no? Ang tungkol sa bagay na ito. Binibigyang pansin ko ito sapagkat malamang hindi alam ni Shadrach, Meshach at Abednego ang konsepto ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Maaring ang pinanghahawakan nila, ang pinanghahawakan lamang nila ay ang pag-asa tulad ni Hana. Subalit sa kabila nito, ay handa pa rin silang mamatay upang masunod nila ang Diyos. Ito ay nagpapaiwatig sa atin ng pambihirang katapatan sa Diyos. Para sa kanila, ang buhay na alam nila ay buhay lamang sa mundong ito. At marahil ang pag-asa na muli silang bubuhayin ng Diyos. Ngayon, dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, sila ay handang mamatay. Ang tawag natin dito sa panindigan, sa pinaniniwalaan at nag-uudyok ng pagkilos ay pananampalataya o faith. Ang pananampalataya ang nag-uudyok sa kanila na gawin ang mga bagay ayon sa kanilang paninindigan sa pinaniniwalaan nilang
totoo at tama. At nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaya ang sabi sa Hebreo 11, talata 1 ay, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. O sa NIV, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay nanindigan dahil alam nila sa kanilang puso at isipan na ang kanilang inaasahan ay tiyak nilang makakamtan kahit hindi pa nila ito nakikita. Napagtagumpayan nila ang pagsubok na kanilang dinanas. Iniligtas nga ng Panginoon sina Shadrach, Meshach at Abednego sa kamatayan. Hindi upang sila ay iligtas lamang, kundi ang pagliligtas sa kanila ay upang isakatuparan niya ang kanyang panukala na ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa kay Haring Nebukadnezar. Dahil ang sabi ni Haring Nebukadnezar, sinong Diyos ang makapagliligtas ng tao? Sinong Diyos ang makapagliligtas ng tao? Kaya, iniligtas ng Diyos sa pagkakataong ito ang tatlo upang ipamalas kay Haring Nebukadnezar ang kanyang kapangyarihan. Kaya, nasambit ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito naganap na sumampalataya sa kanya. At sinabi din niya, walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Sa mga talatang ating pinag-aralang ito, mababatid natin na ipinahayag ni Shadrach, Meshach at Abednego ang kanilang katapatan sa Diyos. Sapagkat sila ay may matibay na pananampalataya sa Diyos. Ipinahayag nila ang lubusang pagsuko ng kanilang buhay sa Diyos at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Iligtas man kami ng Diyos o hindi, hindi kami susuway sa utos niya. At sa pagkakataong ito, niloob ng Diyos na iligtas ang tatlong lalaki upang siya ay maparangalan sa pamamagitan ng sa kanilang mga buhay. Handang mamatay sina Shadrach, Meshach at Abednego para sa kanilang Diyos. Sapagkat alam nila na ang kanilang Diyos ang tunay na Diyos. Ang Diyos na nagliligtas. Ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay Diyos din natin. Kaya tayo rin ay kanyang ililigtas. Hindi mula sa physical na kamatayan, sapagkat lahat naman tayo ay mamamatay. Kung di mula sa pangalawang kamatayan.
kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Apostle Paul sa taga-Roma, 10, talata 9 hanggang 13 ay, kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinong sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tayong nakarinig na at tumugon sa magandang balita ay naligtas sa tiyak na kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Kinahabagan tayo ng Diyos, kaya sinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay kanyang iligtas. Kaya tulad ni Apostle Paul, ipahayag natin ang natamo nating kaligtasan mula sa Diyos. Ang sabi niya sa unang Timoteo, 1, talata 15 hanggang 17 ay, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtiyatsaga. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Kaya, kagaya ni Apostle Paul, tayo nakaranas na ng pagliligtas, ay dapat ipinamamalita natin itong kaligtasan ating natamo. Dahil wala talagang ibang Diyos na makapagliligtas. Iisa lang ang Diyos na makapagliligtas. Ang sabi sa mga gawa, 4, 11 hanggang 12 ay ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ganon din naman, gaya ni na Shadrach, Meshach,
at Abednego, tayo ay kinakailangang maging handa na ialay ang ating buhay. Kung ito ang kapalit ng pagsunod natin sa ating Diyos. Kailangan handa tayo palagi na ialay ang ating buhay. Dahil ang sabi niya, ang maghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Kaya tayong mga tagasunod ng Panginoong Yesus ay inaasahan tayong itakwil na ang ating mga sarili. Ang ibig sabihin, tayo ay dapat namumuhay na parang meron ng sentensya sa ating mga buhay. At tayo papunta na doon sa kamatayan. Kaya nga, ang krus ay symbol ng death. Kasi pag pasan mo ang krus, ang ibig sabihin, papunta ka na doon sa kamatayan. Kung iisipin mo nga naman, ang naalala kong sinabi ni Brother Edgar, hindi natin alam kung kailan babawiin ang buhay natin. Napakaigsi lang ng buhay natin dito sa ating mundo. At hindi natin alam na kung kailan tayo babawian ng buhay na pinairam sa atin. Pero ito ang tiyak. Tiyak ito. Tayong lahat ay mamamatay. Ngayon, kung ginugol mo ang iyong buhay para sa iyong sarili, hanggang dito ka na lang sa daigdig. Ang buhay mo hanggang dito na lang. Subalit, kung inaalay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, tayo ay makatitiyak na meron pa tayong buhay na naghihintay sa atin. At itong buhay ay buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya, sa Mateo 16, talata 24, 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Tayo ay patuloy na manalangin na patnubayan tayo ng banal na Espiritu upang tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa inyong paalaala sa amin na kayo lamang po ang tunay na Diyos. Kayo lamang ang Diyos na nakapagliligtas. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, aming Panginoon, nawa, patuloy kang mangusap
sa amin upang masunod namin ang inyong pinagagawa sa amin, upang ang inyong panangako na buhay na walang hanggan ay makamit namin sa darating na panahon. Alam namin na ang pangakong ito ay totoo at alam namin na kayo ang Diyos na tapat at alam namin na kayong patuloy na mag-iingat sa amin upang kami po ay patuloy na makasunod sa inyong kalooban. Lord, kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng kapurian sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Let's continue to put our trust in our Lord and our Savior. Kahit na anong nagbabagang pugon ang ating pagdaanan sa ating mga buhay ay tiyak na malalampasan natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Trust my Savior Jesus when my darkest doubts befall. Trust Him when to simply trust Him seems the hardest thing of all. I will trust my Savior Jesus, trust Him when my strength is small. For I know the shield of Jesus is the safest place of all. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. I will trust my Savior Jesus. He has said His way is best, and I know the path He's chosen leads to everlasting rest. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Jesus, only Jesus, let me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours.
So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of me. Oh, on that cross, how it was seen. I can go now, ever trusting in the one who died for me. What could I bring? For your gift is complete. So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of me. Oh, on that cross, how it was seen. I can go now, ever trusting in the one who died for me. What could I bring? For your gift is complete. So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of me. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my